So, this is the part 2. Pasensyahan, nag-emote na ako. Happy, and then emote. Kasi, yun yung plano ko talaga. Alam niyo po, maganda po sa mga, may home for the agent po talaga. Kasi, look po sa iba, halos, sorry to the words halos tinatapon nila pag matanda na. Wala nang silbi sa kanilang pamilya. Dahil pabigat na. Sorry sa words nakita ko yun. Pagkatapos ng lahat-lahat. Sige na po. Hindi po ako mabait So, sige na po. Makikinig po tayo dito. OWA at DMW. OWA at DMW, walang binigay na tulong sa isang 12 years OFW sa Saudi para sa kanyang end of service. 12 years. End of service. In one contract, 2 years. So, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 years, no? Two, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 6 na kontrata. 2, 4, 6. Ay, hindi pala. 12 years. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tama. Isang kontrata, 2 kontrata, 3 kontrata, 4 na kontrata, 5 kontrata, 6 years. 6. 6 na kontrata ang renewable. Darating po tayo dito. Manda kayo. Hindi pwede yan, agency. Totoo yan. Napakatalino niyo po kung ganun. Ako nga, 12 years ako nag-work, tapos reklamo ako sa ASB ko. Hingi ako ng tulong dito sa Jeddah BMW. I think BMW, Department of Migrant Worker, at OWA, walang action. So, ano dapat gagawin? Ayan. So, shoutout po sa iyo, sir. Ayan, first time na may nag-comment na hingi ng tulong, si sir. So, bibigyan po natin ng advice. Usually, ang mga nagtatanong regarding po dito sa mga ASB is yung mga kasambahay. Pero ito si sir, nag-reply ako sa kanya, ano po yung trabaho para magkaroon po ako ng idea. So, dito din po pala sa Jeddah. Shoutout po sa iyo, sir. Tio Fistong Muanya. Ayan. So, comment po kayo, sir, kung napanood mo itong video, comment po kayo kung anong trabaho nyo. Gagawa po ako ng sariling video dun sa reply nyo. Pero ito lang ma-advise ko, una-una lalaki po si sir. So, dapat medyo malakas ang loob natin, sir. Kasi di ko alam kung driver ka, family driver. Okay, so ang tanong mo kasi regarding sa end of service mo. Okay, walang, unang ginawa mo, pumunta po kayo sa DMW at walang action. Usually, unang yung gagawin, sir, dapat sa amo nyo, sa boss mo. Kung company po kayo nagtatrabaho, yung company nyo dapat meron pong end of service. And lahat po ng karamihan sa mga company nagbibigay ata, okay, ng mga end of service. Kasi sir, legal ka po ba? Legal husband? Pag hindi ka legal husband, wala talaga. Legal po ba ang pagpunta niyo dyan? That's the first question. Every year po ba
nagsasign kayo ng kontrata kung legal kayo. Yes po. And what is inside the contract? And how much should be the duties in a day? And what are the benefits inside the kontrata? Now, lahat po ba ay included ka po ba doon? Included ka po ba doon? Sa kontratang yon, kung anong action na meron doon. Workers. Nakinig tayo. Company po yun hindi naman individual. Kung ikaw naman is family driver, katulad ko, private driver. Let me remind you, company. Iba po ang bigayan ng company. Iba din po ang bigayan ng domestic helper. Agency. Sinulat ko lang. Sa amo nyo mismo lalaki. Okay? Amo mo mismo ang magbibigay. Ngayon, kung hindi po magbibigay, so wala na po dito yung agency kasi 12 years na po kayo. Tama. Ganon po ba? If you are continuing as employee in your employer, for how many years? Wala na po bang tinatawag na serbisyong makatotohanan para sa mga workers? No po. You are still receiving from them the amount. Is it not true? Alam niyo po ba, it's not possible, ay imposible na wala na pong connection yan sa inyo. Kasi kung ganun po, talagang wala pong mag-agency. Ginagawa to the OWA. Bakit hindi nyo po ini-explain sa mga workers pag malawakang serbisyo ang nabibigay ng isang OFW or workers or domestic helper sa employer, ay wala na po bang karapatan or wala na pa bang serbisyong totoo or wala nang pakialam? Meron pa po yan. Kasi may nakukuha pa yan 100%. Kaya andyan pa po yan. Hino-hold po kayo. Kaya still, you are inside the contract and still the process there are the agency. Whatever happened to you, all of you there, it's still the responsibilities. Nandyan pa rin ang agency. Malang po ang ginawa nyo, pumunta po kayo sa embassy dito sa Jeddah, sa DMW, okay? OWA, yan, lapit po kayo sa hinain nyo. Kasi ang gawin nyo, ako yung magtatanong sa embassy. Pag ang mga workers na pumupunta dyan to complain those problem from to employer, ano pong action ninyo? How to prevent the action na tinatawag na loses? Ano ba? Los nyo. How
how to prevent para hindi mawalan ang mga yan. And kahit po may nasira, ganon, abay, dyan na lang po sila hanggang sa pagtanda nila. Gusto niyong i-hold eh. And that's possible kung merong something nasira or something problema na when it comes the money involved. Hindi niyo pa ba naintindihan ang sinabi ko nung isang araw? Gumagawa po sila ng aksyon para hindi na po sila maghanap ulit at magbabayad ulit. It's because the money involved are high when it comes to the Filipino. Why? Do you observe that? Bakit po ang mahal ng bayad nila? How much the others? Ngayon, embassy, anong tulong nyo pag merong pumupunta dyan na nagko-complain? For example, like me. Sir, gusto ko ng 3 days na pahinga. Yung 3 days na pahinga na yun, do you think pahinga lang talaga? Nag-iisip po ba kayo ng utak ninyo? Naggagamit mo ba kayo ng utak ninyo? Do you think pahinga lang, titihaya ka lang dyan? No po! Kaya sunod-sunuran niyang HR na yan dahil takot yan sila sa akin. Do you think pahinga ang request ko at talaga titihaya lang ako? Gago kayo? Now for that case, for example, another case na pumupunta dyan sa inyo, anong action nang galing sa inyo embassy? Wala ba kayong connection to provide the service for them? Yung serbisyong binibigay nyo, napakababa po ng tingin nyo sa mga workers, domestic helper, OFW na nandyan. Ang tataas ng tingin ninyo dahil nagtatrabaho kayo sa polo at embassy. Ganon po ba ang aksyon? Makikinig kayo sa kabila. Ngunit sa sariling bunganga or melody na nanggaling sa complainant, it's useless for all of you. Now, paano po yan? Paano po yung kasong yan? Paano niyo po matutulungan ang kapwa ninyo nagtatrabaho dyan? Kung ganon ang aksyon ninyo, hindi po kayo karapat-dapat dyan sa embassy at sa polo. Ipapahamak ninyo ang kapwa Pilipino ninyo. Surrender the life you handle to extend the life for them, the future for them. And you got it in your hands. Ganon po ba?
ang dapat na ipaliwanag ang nanggaling sa bunganga ko para tumama dito at tumama dito? Kung galit po kayo sa akin, wala akong magagawa. Dahil ang laki din po ng kasalanan ninyo sa akin. That's ridiculous action for all of you. Natutunan ko lang din yan doon. Yung ridiculous na yan. Now, this person, 12 years in service, serbisyo na ina, ngaging hatag sa ila, serbisyong binigay for how many years within her body, her soul, his soul. Babae ba to? Bahala ka dyan. Serbisyo nila yan na binigay. Niloloko niyo po. Bakit po? Sige. Agency. Ganito po. Ilang mga workers ang may complaint na hindi niyo tinulungan talaga. At ilang mga workers na may complaint na tinulungan ninyo. At anong action ninyo? Bakit? Ganito lang ang sinabi ninyo, walang proseso. Naku nga. Kasi ganito lang naman yung, hello ma'am, ganun. Ganun lang po yung DMW. Papakausap ka lang doon. Tapos mag-explain lang yan. That's the scenario. Walang firm in action for them. From POAA and or DMW para maibigay ang tamang benepisyo for the workers. Oh, ma'am, ma'am, pwede ka naman mag-apply sa iban, ma'am. Kung gusto, ano na agency? Ganun po yung nangyari sa akin. Kahit ba, ay ma'am, magaling naman po sila, approachable naman po. But, in this paper, we are providing in front of you, you need to read, and you need to think, what are the action to get the benefits that they are asking the helping hand from all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. They have no money. Bakit po talaga pumupunta sila dyan? To discipline those agencies na i-provide nila yung serbisyong kailangan ng bilang isang workers, bilang isang domestic helper, bilang isang OFW. It's because sila po ang way kung bakit nandun po sila. Take note po, binabayaran po sila. To all Saudi, a special domestic helper, do you think no payment from all of you? With even the ticket. Kaya huwag niyong sabihin na free. Ang amo po ang nagbabayad. You can refuse that. But, wala ka pang ticket eh. Even they agreed upon, but you refused. You
if you want. That's it. You don't want to lose another applicant in your agency. That's why you want to get that one or to hold. Ganon kayo. Tulog na. Pasok na! Pasok na! Pasok na! Sulod na! Sos na lang. Pasok na! Pasok! Oh, bawal. Bawal ang mainitin ang ulo dito. Nakakahawa ang init ng ulo. Alam niyo po, business din yan eh. Business. Bakit po? Ang agency, kumuha po ng aplikante or even nag-apply ang aplikante. There's a money involved for them to receive from them. So, ang puhunan ay isang workers to receive continuous the money, the blessings from them. And then, the workers, nandun na, at ang kanilang katawan, ang kanilang gamit para makareceive ng sahod. At sila din po. Do you think po, for example po, ito lang po yung thought ko ha. For example po, 1,500 ang sahod mo. At 2,000. Kakaltasan nila yan every sahod mo ng 500. At yung 500 na yon, every month may nakukuha talaga sila. Do you think it's not the reality happen? And do you think gagawa sila ng para lang walang nothing to receive? Totoo ba yun or hindi? Kasi hindi nila yan sasabihin. It's privacy for them. How to evolve or to grow their best business? Do you think po ba ganon walang nakukuha? No po. Ako pag magbi-business ako pag agency, to tell you honestly, walang free. Do you think, okay, free? Gaganon ang agency. Kasi isasahod nila dyan. But, the benefits ay talagang too much. Kasi, ang may hawak ng buhay ay yung mga Filipino workers, OFW, domestic helpers, na andun sa loob ng kanilang bansa. Di po ba yun totoo? Ang ayaw maniwala sa akin, edi maniwala kayo to. Sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa report. Only the paper. Pak. Modified. Can edit. Even this, if you are listening, some really hard to accept, iniiba nila yung voice. At iniiba nila ang words na nanggaling sa bunganga. At sinasabi nilang galing sa akin.
Makinig po tayo. Ipakausap mo sa officer, okay? Officer dyan sa embassy o dyan sa OWA, kung sino man yung in charge. Pakausap mo. Ma'am, ganon. Oo. Bakit walang end of service na nakuha to? Kasi ma'am, dito po, calculated. Gago ba kayo, sir? Kinalculate nyo. Kung ganon, edi, pawiin nyo. Nakalista eh. Nakalista. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami, ang laki. Like 20,000 real, for example. Do you think they are stupid, really? How many years? 1 contract, 2 contract, 3 contract. And how much the salary? And you deducted in their salary? Hindi po yan totoo. Kung ganun po. O bakit po naka-continuous pa yan? It's because you want them. Dahil hindi masyadong pinoprotektahan ang rights nila bilang isang workers. Bilang isang OFW, bilang isang gano'n. Polo, embassy, I am right. Kaya ginaganon ang mga Pilipino dyan. Kasi calculated, sige, hanggang 20,000 deducted o may remaining ka pa. How? How to pay that? Saan ka kakuha ng pera? Nagtatrabaho ka dito? Another continuous. Ganon kayo? Polo? Embassy? Agency? Hindi niyo pinoprotektahan ang rights ng mga Pilipinong pinapakain niyo sa mga anak ninyo. Bakit? Hindi ba sila kasali dyan? Sa pinapakain nyo sa mga anak ninyo? Eh pag ano yan? Ang sarap ng kain ng mga anak ninyo. Hindi nyo binibigyan ng importansya ang reklamo ng bawat OFW workers, domestic helper. Only listen one side. That's the biggest mistake. Only one-sided. That's action. Ay talagang ipapahamak nyo ang kapwa Pilipino ninyo. Tandaan nyo yan. One-sided. Ipapahamak ninyo ang kapwa Pilipino ninyo. Tandaan niyo yan. Let's listen. Yung amo mo, okay, sila mag-uusap. Ito si officer ang magsasabi doon sa amo na karapatan po ng iyong worker. Bakit? Ako po, in front of them. At least alam nila. Alam niya kung paano ka gumawa ng aksyon at para hindi ka mareklamo sa gobyerno o para mareklamo ka. Bakit? Magkano na naman po ang nakuha ninyo? Money matter, right? That's why you accepted. At that's why may agency kayo. The profit there, the cycle there,
It's the money and really big for all of you. Ang kita dun, malaki. Buhay yan ng mga tao. That's not true? Buhay yan ng bawat Pilipinong nilalabas nyo sa ating bansa. Tandaan nyo yan, agency. No? May mga workers na 12 years na bibigyan mo ng end of service. Kasi 12 years po kayo, sir, sakto. Alam nyo kung magkano yung makukuha nyo? 3 months po. So, base po dito sa Jeddah, sa Saudi Arabia, okay, so every 4 years po, meron po kayong makukuhang end of service benefits ng 1 month. So, ikaw po is 12 years, so meron po kayong 3 buwang. See? To our government, why the end of service? Only, bakit po ganun? Why you allow them only 4 years? Nakaka-receive ng end of service. It's not counted the one contract. They provided the strength, the mind, andyan lahat. At nakaka-receive sila. Galing sa bunganga kung anong insulto nang galing sa mga among yan. Do you think and you agreed about this? People who are working in the government and who are fighting the rights of OFW and workers and domestic helper. The Middle East. Alam niyo po ba ang bawat benefits ng bawat Filipino doon? Inalam niyo po ba? Paano niyo po ipaglalaban ang rights ng mga Filipino kung wala po tayong alam? Sorry sa words, ha? Paano po? Paano po? Paano po ang Pilipino? Kayo doon, kayo dito. Eh sila, ma'am, nasend na ma'am. Oh, thank you, ma'am. Pero ang the main actor na mo problema, alam niyo po ba yan? Inaalam niyo ba bawat bansa? May report po ba yan sa polo at embassy? Wala po bang ganun doon? Sa mga bawat countries? Wala po bang ganun? Especially sa mga restricted countries? Restricted? Or strict? Ako po'y naaawa sa sitwasyon ko at naaawa din po ako sa sitwasyon ng bawat Pilipinong ginaganon ng agency at kapwa nating Pilipino nagtatrabaho sa ating gobyerno. Kung kayo po nasa labas, naiintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Let's continue po. End of service. Kung ang sahod nyo po 2,000 real, makukuha nyo po 6,000 real. At magkano po yun sa peso, napakalaki din po yun. So wag po kayo papayag na ganun-ganun lang. Kung straight po 12 years, kung sa amo nyo po, driver katulad sa akin, wag po kayo pumayag na walang nakukuha. At makita nyo na tapang po tayo. Nasa kontrata po yan, sir. Jeddah din po ako, Saudi. Kaya mas maganda kung at least medyo sabihin mo kay boss, kailangan isusumbong ko po ito sa embahada. No. Huwag ganon. Never do that
Don't follow what he said right now. Pumunta ka diretso sa ahensya ng gobyerno. Kasi pag dyan kinausap mo yan, at alam nyo naman po na ginagawan kayo ng issue para hindi nyo makuha, tagilid kayo dyan. Mas lalo na po, alam nyo na, gagawa at gagawa ng kaso yan. Senaryo po. Kung kaya niyong pigilan ang mga mangyayaring hindi dapat, pumunta po kayo sa ahensya ng gobyerno. Ngunit, napakahirap po kung wala pong alam kung saan banda ang ahensya. Napakahirap din po kung malayuan. Dahil kakaiba din po. Never do that, ha? Never do that, please. Okay, undi kaya dito sa embahada nila, sabihin mo, irereklamo nyo po ito. Kasi yung amo nyo rin po, kakasuhan, lalo na kung meron po nasa kontrata nyo po. Kasi po meron po sila sa kontrata na every meron pong end of service, di ba? Tapos yung vacation leave, baka sakali po, baka hindi po naibigay yung vacation leave nyo. Kasi dito sa kontrata ko, every 2 years po, meron din po akong vacation leave. Okay, may 1 month. Actually, yung vacation leave ang malalaki ang nakukuha. Ang end of service, kasi 4 years bago ka makakuha eh. So dapat lahat po itong benefits, sir, makukuha nyo po. Karapatan po natin, ano man mangyari. Wala pong kaso itong mangyayari sa iyo kasi magko-complain ka naman eh. Kung valid naman po yung inyong katanungan, yung concern nyo, karapatan nyo po kunin. So dumaan po kayo sa tamang legal na... Tandaan niyo po ha, tama po si sir, dumaan sa legal na proseso. Ngunit, Polo and Embassy, alam niyo po kung ano po ang pagkakamali ng agency yan. Do your responsibilities also for them. Totoo po yun. Dahil ayaw ko po na may naririnig, tignan niyo po. OWA at DMW walang binigay na tulong sa isang 12 years OFW sa Saudi para sa kanyang end of service. Nagreklamo na ba yan sa agency? Nakuha niya ba ng 100% na para sa kanya? Bakit po yun ang sinabi ko? Bakit hindi niya nakuha ang tinatawag na benefits lahat-lahat? Pera-pera po talaga. Umiiba po ang ugali ng mga Filipino. Sorry ha. Umiiba po ang mga ugali ng Filipino when it comes to the money. But, mayroon pong ginagamit po nila sa maayos na pamamaraan. At meron din pong nagiging mata pobre dahil sa perang yan. Nakala mo'y napakalaki talaga ng sahod. Nakala mo'y 1 million, 3 million. Nakala mo'y kaya mong bayaran ang buhay ng taong yan. The life cycle is there. Kung nagagamit talaga natin ng maayos ng pera. The benefits is there. The rights and respect is there. Kaya tandaan nyo, agency. Bawat Pilipinong tumatayo sa loob ng agency ninyo. Bawat Pilipinong binibigyan nyo ng kaalaman, orientation,
training sa inyong tawag niyan area kung saan kayo nagtitraining. Buhay yan ng mga Pilipino. Bawat pagkain na nilulunok ninyo at sa mga anak ninyo, nanggaling yan sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya huwag niyo pong pabayaan ang mga Pilipinong nakalabas ng ating bansa. Huwag niyo pong hintayin na may mangyayaring masama bago po kayo gumawa ng aksyon. Huwag niyo pong sabihin, huwag niyo pong hintayin na sabihin ko na kapwa talaga ang nagpapahamak, kapwa Pilipino. True po yan, di ba? Sa gobyerno natin, unahin nyo muna yon, okay? Bago pumunta kayo sa mismong Saudi, okay? Pero of course, kasapin nyo muna yung amo mo ng personal bago kayo pumunta doon. Sabihin mo, magre-report, magsusumo ako sa embahada. Okay? Pero ito lang yung tapos na sira ka na doon. Hindi ka na kakausapin. Tulad ng ginawa nila sa akin. Paano pa alam na nila ako. Kasi kayo natatahimik na ako. Kasi sila na ang uma-action doon Uma-action sila na wala kang alam. Silang nakikipag-usap na wala kang alam. Wala. Ganun po ba ang way ng pagtrato niyo sa mga workers? Embassy, ganun po ba? Now, tama po ba ako? Nung nag-live ako, lahat ng mga ahensya under sa rights or sa mga bibigay ng protektado, tawag na? Or nagbibigay ng or pinoprotektahan ang bawat Pilipino yung rights nila. It should be there's a seminar. Pag may ginawa silang mali, it should be there's a seminar. Tignan natin kung hindi po sila matatakot. Kasi buhay yan ng Pilipino ang hinahawakan ninyo. Tandaan niyo. Hindi basta-basta ang upo niyo dyan. Bawat harap nyo sa isang OFW workers, may kanya-kanyang problema at napakabigat po sa kanila. Kaya po, humihingi sila ng tulong sa inyo, helping hand, ngunit sila din po ang pinapakausap ninyo. Anong purpose ng sulat doon? Ganun po kayo. Hindi nyo kayang protektahan ang rights nila. Sinusulat na nga, hindi nyo pa kayang protektahan. Hindi nyo pa kayang tulungan. Yung mga workers na iba, domestic helper, OFW, umuuwing luhaan. Walang nakukuha ni kahit piso sa serbisyong kailangan nila para sa inyo. Now, this is my thought. Sorry sa thought ko na to Hindi po ba kayo nababayaran ng agency? Hindi ba kayo binabayaran ng mga agency? Kasi ganun po ang trato ninyo. Wala bang porsyento yan na nakapatong sa bawat complainant ng mga OFW workers? Ako po yung magtatanong lamang po na posibleng kailangan ko ng action mula sa inyo.
Kailangan ng aksyon ng mga kapwa nating Filipino mula sa inyo para ipaliwanag kung ano ang totoong aksyon mula sa inyo. Bakit ganun po ang nare-receive nilang trato sa kapwa gobyernong nagtatrabaho sa ating ahensya para protektahan sana ang rights ng mga Pilipino? Let's continue po. Advice ko, so expected mo yan, baka mamaya bibigyan ka na agad ng ticket. Bibilang ka agad ng ticket agad-agad para makauwi ka at hindi ka makapagreklamo. So yan lang po yung... Ganon po sila. Mamaya, bigyan nyo lang po ako ng time, magkukwentuhan po tayo. Ang worst naman doon. Kasi malaki po ang tawag dito, malaki po yung babayaran ng iyong amo. Sabihin natin 6,000, hindi naman mabigat yan eh. Pero kung ibibili niya ng ticket, wala nang problema, nakauwi ka na. So hindi ko po yung buong detalye ng iyong kwento, sir, kung company ka ba o family driver. Kung may nakikinig naman related po doon sa akin, at least nakatulong po. Okay? Sige lang, yun lang naman, sir, ang aking masagot yung tanong mo. Kung may mga katanungan po kayo, kung kaya ko naman sagutin, asa katulad nyo rin pong OFW, why not? So, idea lang naman yung naibibigay ko. Okay? So, share this video at kung hindi pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel about OFW, subscribe na po kayo and i-click na po yung button na all para pag ganito mag-upload po ako, mabilis po kayo ma-notify ni YouTube at kayong una pong nakakapanood. Okay? And then share mo na rin at i-comment na rin yung mga katanungan nyo. Okay? Kung may mga tanong, may kasagutan naman kayo regarding po kay sir, pwede nyo po bigyan ng advice si sir. I-comment nyo na lang po sa baba. So magtulungan po tayo Hindi lang naman ako yung magbibigay ng advice. Kung kayo po may alam pa sa akin, why not? Di ba? Malaking tulong po sa akin yun. So sagutin nyo lang din po yung mga katanungan natin sa comment section ng mga Kasi totoo na yun. Hindi ka lang uupo-upo dyan. Hindi ka lang titipat-tipat dyan. Pasalamat nga kayo kasi only your brain can use and your hands. And verbal from all of you. How about the others po? Halos katawan. Isip, katawan, bunganga, emotions. Ganun po ba ang dapat nating ibigay na action for them? Buhay po ang nakataya dyan. Marami pong salamat sa inyo. Hoping na meron po kayong natutunan sa akin. Hindi ko na po inano kasi narinig ko naman. Now, alam niyo na po kung ano ang gusto nilang mangyari.
Ay, nako. Polo Embassy Agency. OWA. DMW. Ganun lang yung care nyo sa kanila o sa amin. Totoo po yun. Kasi kung pinaglalaban nyo pa yan, edi sana from the first contract, o bakit ganito to? O bakit naka-reach ka ng ganitong taon sa kanya? Bad record ka pala sa kanya. O bakit naka-reach ka ng ganong taon sa kanya? Because they need you. For the more profit for them. And bad record for you. That action ay hindi katanggap-tanggap. Pwede niyong kasuhan yan. Ibalik niyo sa kanila. Ginagamit siya. Niloloko siya ng employer niya. Tandaan niyo. From the first day pa lang, from the first contract pa lang, tandaan niyo yan. Marami pong salamat sa inyo. Thank you.